Kung aktibo ka kamakailan sa Monsterverse, malamang narinig mo na may malaking problema ang Godzilla X Kong Supernova. O baka hindi pa. Magandang araw mga residente. Si Jacob ito. Balik na naman para sa isa pang mas kaswal na community chat video para pag-usapan ang trending na paksang ito sa mundo ng malalaking monster na pelikula ngayon. Kung hindi mo pa alam, nitong nakaraang linggo o higit pa, ang fandom ng Godzilla X Kong Supernova o kahit papaano ang ilang malalakas ang boses na fans, ay halos mabaliw sa ideya na ang Supernova ay magiging pambatang pelikula. Pero ayokong gawing pambatang pelikula ang Supernova. Samantalang pwede naman nating pag-usapan ang Titan X o mga interesting na teorya at ideya para sa Monsterverse. Hindi, ang mainit na usapan ngayon ay puro drama. Sino mag-aakala ngayon, di ba? Nandito ako para ibahagi ang opinyon ko sa mga nangyayari at kung paano. Sobrang pinalaki na talaga ito na parang naging isa na namang gawa-gawang online movement. Yung mga isyong pinapalaki at pinapainit kahit walang sapat na dahilan. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang sabihin na naging bukas ako sa mga opinyon ko sa gusto kong makita sa Monsterverse sa hinaharap. Pinagsama ang seryoso at matinding tono sa enggrande at masiglang blockbuster na aliw na ngayon lang nakita sa serye. Sa tingin ko, oo, hindi ko nagustuhan ang tono ng New Empire tulad ng iba. Pagkatapos kong mapanood ang Godzilla -1, naisip ko, ganun dapat gumawa ng pelikulang halimaw. Pero parang sobra ang reaksyon sa pagkadismaya tungkol sa Supernova para sa mga bata, lalo na kung titignan kung paano nagsimula ang issue. Noong nakaraang taon, nagbahagi si Grant Spator, direktor ng Supernova, ng litrato kasama ang 4 na batang lalaki. Kasabay nito, nagbahagi siya ng komento na nagsasabing naging maayos ang ilang unang test screening ng pelikula na parang ipinapahiwatig na napanood ng mga batang ito ang pelikula. Naalala ko na nag-usap kami ni Al tungkol dito. Iniisip kung sulit ba itong pag-usapan. Pero sa totoo lang, parang isa lang itong simpleng family post. Hindi ko pa rin alam kung sino ang mga batang ito. Baka kamag-anak, anak ng artista o crew o sinwerte lang sila. Nakakataba ng puso makita ang direktor at crew ng isang mahal na pelikula na nakikisama sa ilang pritin na lalaki habang nanonood ng masayang pelikula. Walang kailangang masyadong pag-isipan, kahit ano pa. Nakuha nito ang atensyon noon at dito nagsimula ang usapan tungkol sa Supernova na hindi madilim na hinahanap ng maraming fans kasama ako. Pero kung tutuusin, mga pare, ang pagpapanood sa mga batang ito ng pelikula ay may isang ibig sabihin lang. Walang parte sa Supernova na katulad ng Game of Thrones. Gets nyo ba ibig kong sabihin? Habang lumipas ang panahon, unti-unting nawala ang imaheng ito at kaunti na lang ang nag-uusap tungkol dito. Kamakailan, nabuhay muli ang usapan. Si Jack O'Connell, aktor sa Supernova, ay excited akong mapanood dahil kahawig niya si Ford Brody ng 2014 Godzilla. Sigurado akong gusto niyang umarte sa pelikula. Pabor din ako na muling subukan ang mas makatotohanang human character sa serye. Matagal na rin at pakiramdam ko, bumabalik na tayo sa tama. Sabi ni Jack nang tanungin siya tungkol sa Supernova, ganito ang sinabi niya. Masaya siya dahil sa wakas ay may pelikula na silang mapapanood ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Ito ang komentong nagpabago sa usapan. Dahil sa maliit na komentong ito, may ilang tagahanga ang agad na wala ng kontrol at nagbigay ng maagang konklusyon. Nitong nakaraang linggo, ito ang pinakausap-usapan sa Monsterverse community. Umaasa akong makapagbigay ng makabuluhang opinyon para makausad at makaisip tayo ng mga mas kapanapanabik na paksa na di tungkol sa drama. Kaya siguraduhin i-like ang video at mag-subscribe kung pareho tayo ng nararamdaman ngayon. Ang sobrang reaksyon na ito ay sinagot ng isa pang reaksyon. Lahat ito ay nakakabaliw, di ba? Mga fans na tulad ko, sawang-sawa na sa mga nagbabaluktot ng komento online para sa kwento. Tumayo kami laban sa drama at tinapos na ito. Gusto ko lang mag-relax tayo at muling mag-enjoy sa katang-isip na universo. Pwede ba? Pakinggan mo rin ang sasabihin ko pagkatapos. Lalo na para sa inyo, mga kabataan, na sa palagay ko ay nabigo ng libangan sa halos buong buhay ninyo. Parang isang buong genre ng pelikula ang unti-unting nawala o naglaho sa nakalipas na mga 15 taon o higit pa. Mga blockbuster na hindi superhero, mabigat at seryoso ang tono. May mga pelikulang pangmatanda pero pwedeng magustuhan ng bata
at ng pamilya, kahit 5 taong gulang. Noong bata ako, marami talagang iba noon. Noon, napakaraming klase ng pelikula, parang Jurassic era sa industriya. Punong-puno ng epic variety at eksperimento. Oo, may ilan na hindi nagtagal, pero yung iba naging iconic talaga. Narito ang ilang pelikula noon na para sa matatanda, pero pwedeng ma-enjoy at pahalagahan ng mga bata. Una kong naisip ang mga pirata ng Karibe. 11 ako nung lumabas ang unang pelikula. Halos kaedad ko ang mga lalaki. Si Grant ay pumunta para panoorin ang screening ng Supernova. At ang pelikulang iyon ay isa. At hanggang ngayon, sa pinakamagandang halimbawa ng punto ko rito. Taglay nito ang lahat ng nakakatawang kakaibang ugali at mga family-friendly na sandali ng isang blockbuster. Pero sa pinakapuso nito, isa itong seryoso at madilim na kwento kung saan ang kamatayan ay laging bahagi ng kwento. Ang mga pelikula ng Pirates of the Caribbean ay hindi talaga ginawa para sa mga bata, pero marami pa rin sa kanila ang nanonood ng mga ito. Umabot sa mas mataas na kita sa takilya ang pelikula kaysa sa karamihan, lalo na kapag isinama ang implasyon. Ang The Mummy franchise, kasama ang mga sequel at spin-off nito, ay isa ring pangunahing halimbawa. Hindi ito para sa bata, pero maraming kabataan ang nag-i-enjoy sa mga pelikula. Narito ang kaunting kwento, alam kong gusto nyo. Malabo ang alaala ko nang una kong mapanood ang Jaws noong 5 taong gulang ako. Sa palagay ko, di ako umabot ng 15 minuto sa pelikula bago ako tumalon at nagtago sa likod ng sofa, pero iba yon. Matindi ang dating, parang totoong kinakain ng buhay ang mga tao at totoo ang itsura ng katawan nila. Siguro mas nakakatakot ang pating kasi totoo sila at buhay ngayon, di tulad ng mga Monsterverse na katang-isip lang. Malamang hindi ito bagay panoorin ng isang 5 taong gulang, pero noong panahong iyon, sapat na ang edad ko para manood. Isa pang palabas tungkol sa mga nilalang na baka narinig mo na rin. Ang Jurassic Park, isang maliit na pelikula ang naging pamantayang ginto. Isang uri ng Diyos pagdating sa mga pelikula na talagang para sa matatanda, pero sa kung anong paraan ay napapanood din ng mga bata. Hindi ito kasing nakakatakot ng Diyos dahil alam nating wala na talagang dinosaur. Kahit natakot ako sa Jurassic Park hanggang teenager, halos ganun lang din. Sa tingin ko, isa pa rin itong pelikula na kayang panoorin ng bata nang hindi siya naaapektuhan ng masama. Pwede mo pang balikan at hanapin ang mga panayam noong 1973 kung saan may mga bata na nagsasalita tungkol sa naramdaman nila pagkatapos panoorin ang pelikula. Habang nasa paksa ako, para sa mga mas matandang manonood na bata noon, nang lumabas ang Jurassic Park at napanood ninyo ito, mga 1 taon pa lang ako noon. Kaya hindi ako nakapanood, pasensya na. Bakit hindi ninyo ikwento sa amin, mga mas bata, kung ilang taon kayo noon at ano ang naramdaman ninyo nang unang beses ninyong napanood ang Jurassic Park? Sa tingin ko, astig marinig ang mga kwento ninyo. Kung ang Jurassic Park ang pangunahing halimbawa, ito ay isang pelikulang madilim at seryoso. Pero pwedeng magustuhan ng bata ang Monsterverse at Supernova, kaya nakakatawa ang usapan kung para ba talaga ito sa bata. Sa totoo lang, ang Jurassic Park ay hindi rin rated R. Yung mga rated R na pelikula ang tinutukoy ni Jack nang sabihin niyang sa wakas ay madadala na niya ang anak niya sa isa sa mga pelikula niya. Sabi niya, hindi rated R ang Supernova, di tulad ng mga huli niyang pelikula. Mula nang siya ay nabuhay, naging kilala siya sa Sinners at 28 years later, ilan sa mga bago niyang pelikula. Nandun din siya sa 300 na pelikula na astig, kaya Pirates of the Caribbean, The Mummy, Jurassic Park. Ang mga ito, at marami pang iba, ay mga pangunahing halimbawa ng mga pelikulang may mas madilim na tema na kahit ganoon ay maraming bata pa rin ang nanood. Maaaring ito na ang Supernova ngayon. Sa tingin mo, may matitira pa bang makukulay na vibes mula sa bagong Empire? Sa totoo lang, parang oo ang sagot ng title card, pero hindi ito tulad ng Barney and Friends. Hindi rin ito Godzilla -1 at ayos lang yon. Pero pwede pa rin tayong magkaroon ng Monsterverse na pelikula na parang Pirates o Jurassic Park ang vibes. Kahit sino, edad 5 hanggang 85, pwedeng mag-enjoy. Astig yon. Ngayon, posibleng magmukhang Saving Private Ryan ang bagong Empire at baka magmukha rin akong tanga pagkatapos nito. Pero mas malamang, makakakuha tayo ng pelikula na mas tugma sa gusto nating lahat. Magandang balanse ito ng magaan na Monsterverse ni Adam Wingard at mas madilim na tono ng Godzilla 2014 sa Skull Island.
Pero baka isa lang itong hangal na pag-asa. Sana nagustuhan ninyo ang mas community-centered na video. Masaya rin makipag-usap sa inyo ng personal paminsan-minsan. Kung gusto nyo ng ganitong content, i-like at i-share ang video. Eto si Jacob, magkita ulit tayo sa susunod. Paalam!